Mama, ano na pong gagawin natin? Bumibilis na po ang pag-angat ng tubig. Natatakot na po ako. May bahid ng takot, ang iyak ng isang paslit habang karga-karga siya ng kanyang ina na nakadungaw sa bintana ng ikalawang palapag ng kanilang bahay. Dahil sa bagyong tumama sa lugar nila Luna, nagkaroon ng matinding pagbaha rito. Maraming mga kabahayan ang pinasok ng tubig. Marami na rin ang nagsilikasang mga tao bago pa man lumala ang pagbaha sa kanila. Kahapon pa binalaan at sinabihan sila Luna at ang iba pang mga kabarangay niya na agad na lumikas bago pa man tumama ang bagyo sa kanilang lugar. Ngunit ang iba sa kanila, hindi nakinig at nagmatigas pa at isa na rito si Luna. Hindi kasi nila maiwan-iwan ang bahay nila lalo na kung dito nakasalalay ang kabuhayan nila. Akala kasi nila ay simpleng pag-ulan lang ng malakas. Hindi nila aakalaing magiging ganito na pala kalala ang kanilang mararanasan. Noon pa man kahit malakas ang pag-ulan, hindi sila nakakaranas ng pagbaha. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan nila ang matinding pagbaha. Huwag kang matakot anak, nandito lang si mama tsaka sabi naman ni Kapitan na may darating na rescue sa atin. Maghintay lang tayo ha, baka nandiyan na sila maya-maya. Wika pa ni Luna at hinagkan pa niya ang noo ng kanyang anak na ngayon ay karga-karga niya. Pinilit niyang tapangan ang kanyang boses upang hindi madagdagan ang takot ng kanyang anak. Kahit sa loob-loob niya, ay sobra na ang takot na kanyang nadarama para sa kaligtasan nilang dalawa. Hindi pa tumitigil ang malakas na pag-ulan at hangin. Ang tubig ay pumasok na rin sa kanilang bahay at nang subukang sukatin ito ni Luna, ay hanggang bewang na niya ang taas nito. Mabuti na nga at may ikalawang palapag ang kanilang bahay at dito muna niya nilagay ang 7 taong gulang niyang anak na si Aya at ang mga gamit na dapat sana ay nasa ibaba lang. Nang dumungaw ulit si Luna, sa bintana ay kitang-kita niya na marami na ang nagsilikasang mga kabarangay niya. Ang iba sa kanila lumusong na sa baha at kani-kanilang bit-bit ng kanilang mga maisasalbang gamit. Ngunit si Luna hindi magawang umalis sa bahay. Hindi kasi niya magawang ilagay sa panganib ang mga buhay nila. Lalo na ang kanyang nag-iisang anak ngayon. Kahapon pa kasi inaapoy ng lagnat ang kanyang anak na si Aya. Dadalhin na sana niya ito sa ospital. Ngunit hindi na niya nagawa pa dahil sakto ring tumama ang bagyo sa kanilang lugar. Ang magagawa na lamang ni Luna ngayon ay manalangin at maghintay ng tutulong sa kanila. Luna, hindi pa ba kayo alis dyan? Baka abuti na ng ikalawang palapag ang baha. Mahihirapan na kayong umalis pag ganon. Halika na't lumusong na kayo sa baha at umalis na dito. Sigaw ng isang nagmamalasakit na ginang nang makita niya si Luna na nasa loob pa rin ng kanyang bahay. Napakagat si Luna sa kanyang ibabang labi. Sobra na ang takot ng kanyang nadarama. Kanina ay hanggang bewang pa ito ng mga tao. Ngayon naman halos nasa leega na ito. Madaling tumaas ang tubig sa kanila. Mama, maghihintay lang po tayo ng tulong. Huwag po tayong lumusong sa baha dahil delikado po ito. Nangihinang sambit ni Aya na nasa bisig pa rin ng kanyang ina. Hindi pa rin humuhupang lagnat ng paslit. Inaapoy pa rin siya hanggang ngayon at ang kanyang katawan ay kanina pa nangihina. Mahigpit na niyakap ni Luna ang kanyang anak. Hindi tayo lulusong anak. Maghihintay pa rin tayo ng tulong. Magpahinga ka muna sa kama at gigisingin na lang kita kapag aalis na tayo ha? Ani naman ni Luna. Dahan-dahan niyang nilapag ang anak. Sa kama nila na nasa ikalawang palapag, kinumutan niya ito at pinatulog. Hindi naman mapakali si Luna nang makita niyang tulog na ang anak. Kung tatagal pa sila, sa loob ng kanilang bahay ng ilan pang oras, ay talagang aabot na hanggang ikalawang palapag ang baha at may posibilidad na hindi na sila makakaalis pa kaagad. Nasaan na ba kasi ang tulong na sinasabi ni Kapitan? Bakit wala pa hanggang ngayon? Natatakot na wika na lamang ni Luna sa kanyang sarili.
Kanina pa nakahanda ang gamit na ililikas sana nila. Marami-rami rin ito, pero hindi niya alam kung kaya ba niyang isalba lahat. Nabuhayan naman ng loob si Luna nang dumungaw siya ulit sa bintana at nakita niyang may mga rescuers na dumating sa barangay nila. Mabilis na kumaway-kaway si Luna mula sa nakabukas na bintana. "Kapitan! Nandito po kami! Tulungan niyo po kami ng anak ko!" Sigaw kaagad ni Luna. Lumingon naman ang kapitan sa gawin ng dalaga. "Luna, dyan lang muna kayo. Babalikan namin kayo kaagad. Ihahatid lang namin ang iba sa evacuation center." Sigaw pabalik pa ng kapitan kaya naiiyak na napatango-tango si Luna. Puno na kasi ng mga tao ang salbabidang sakay nila at kung madadagdagan pa ito ng ilan pang tao ay baka lumubog pa sila sa baha. Kahit papaano ay gumaan ang loob ni Luna. Ngayon ay talagang maililigtas na sila sa sakuna. Subalit ilang minuto na ang lumipas, tumigil na rin sa pagulan at hangin, ngunit hindi pa rin sila binalikan ng mga rescuers. Nang dumungaw naman ulit si Luna sa labas ay nasilayan niyang wala ng katao-tao sa lugar nila at mukhang silang dalawa na lamang ng kanyang anak ang natirang naiwan sa kanilang lugar. Muli na namang nilukob ng takot at kaba ang puso ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tumawag ngunit katulad kanina wala pa rin siyang signal na nakukuha dahil sa bagyo. "Diyos ko po, ang tagal naman nilang bumalik. Sana naman may tumulong na sa amin ng anak ko. Kailangan ko pang dalhin ang anak ko sa ospital." Naluluhang wika na ni Luna. Natatakot niyang nalapitan ang anak nang makita niyang nanginig na ito kahit maraming kumot na ang nakapulupot dito. Kinuha ni Luna ang thermometer at nilagay ito sa kilikili ng anak. Mas dumoble pa ang takot ni Luna nang makitang nasa 39 degrees Celsius na ang lagnat ng bata. Isa sa mga kinatatakutan ng isang ina. Hindi na malaman pa ni Luna ang gagawin. Hindi na siya mapakali at kahit anong gawin niya, ay talagang hindi na niya kayang kumalma pa. Sino ba naman kasi ang kakalma kung nakasalalay na ang buhay ng anak mo ngayon at sinabayan pa ng matinding pagbaha sa kanila? Kung maghihintay sila ng walang kasiguraduhang tulong, baka malalagay lang si Luna sa matinding panganib o kaya ang buhay ng anak niyang si Aya. Kailangan niyang humanap ng paraan. Nagmamadaling tinanggal ni Luna ang mga gamit na nakapaloob sa isang malaking kahon ng styrofoam. Sa laki nito ay alam niyang kasyang-kasya ang kanyang anak dito kung ilalagay. Wala na siyang pagpipilian kundi ang lumusong sa maruming baha kaysa naman hintayin pang lumala ang kondisyon ng kanyang anak. "Anak, konting tiis muna ha, dadalhin kita sa ospital." Mangiyak-ngiyak na sambit ni Luna. Kinarga na niya ang anak at inilagay ito sa malaking kahon ng styrofoam. Isang manipis din na kumot ang ginawa niyang pantakip dito upang hindi maamugan ang anak at lumala ang lagnat. Isang tali rin ang kinuha niya at tinalian nga niya ang kahon pati na ang kanyang kamay upang kung may mangyari man o mabitawan niya ang kahon, hindi mawawala ang kanyang anak sa tabi. Wala na siyang dinalang gamit pa kundi ang kanyang pitaka at cellphone lang ang isinalba niya. Humugot ng lakas ng loob si Luna at tuluyan na nga niyang nilusong ang baha. Nagpalutang-lutang naman sa baha ang malaking styrofoam na mahigpit niyang hawak-hawak. Natutulog pa rin ang anak niya rito at sobrang taas pa rin ang kanyang lagnat. "Mama!" Nangihina at nahihirapang tawag ni Aya sa kanyang ina mula sa loob ng kahon. "Shh, nandito lang si Mama. Pumikit ka lang anak, huwag kang matakot." Pagpapalakas ni Luna sa loob ng kanyang anak. Hanggang leegan na nga ni Luna ang baha. Buti na nga lang at hindi malakas ang agos ng tubig kaya hindi sila natatangay. Makakaya talagang gawin ng isang ina ang kahit na anong bagay para sa kaligtasan lang ng kanilang anak. Nang makalabas si Luna sa kanilang bahay ay eksakto namang may nakita siyang rescue sa di kalayuan. Naghahanap ng taong pwede nilang maisalba. Hindi naman ito ang rescue na nakita ni Luna kanina. Hindi rin sakay nito ang kapitan nila. Ngunit kahit garoon alam niyang ito ang tulong na matagal na niyang hinihintay kanina.
Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Luna at kumaway-kaway pa siya sa mga ito upang maagaw ang kanilang atensyon. Mabilis namang pumunta sa direksyon niya ang malaking salbibida na nasa tansya ni Luna ay pwedeng sumakay ang 10 katao rito. Ngunit habang papalapit ang tutulong sa kanila ng kanyang anak, ay may napansin siyang mukha na pamilyar sa kanya. Kahit nasa ilalim ng tubig ang halos buong katawan ni Luna, ramdam niyang naninigas ito. Hindi sa lamig, kundi sa pagkabigla. Mabilis na bumalik sa isipan niya ang nangyari sa hotel na pinagtatrabahuan niya noon. 8 taon na ang nakakalipas. Sa isang malaki at marangyang hotel kasi nagtatrabaho noon si Luna bilang tagalinis ng mga kwarto. Naatasan siyang maglinis noon sa isang VIP room dahil may gagamit daw dito. Nilinisan naman ito ng mabilis ni Luna bago pa man dumating ang VIP ng hotel. Ngunit sa kalagitnaan naman ito ng kanyang paglilinis, ay nagulantang siya nang biglang na lamang bumukas ang pinto ng VIP room at dito iniluwa ang lasing na binatang si Eric, isang tagapagmana ng malaking airline company ng bansa. Sir, sorry po pero hindi pa po ako tapos maglinis ng kwarto niyo eh. Kinakabahang wika ni Luna. Natatakot din siya sa nasilayan niyang itsura ng binata. Maliban kasi sa amoy ng alak na naamoy ni Luna mula sa binata, ay parang nakipagrambulan din ito sa 10 lalaki dahil sa kanyang itsura ngayon. Gulong-gulo ang buhok nito at pati mukha ay puno rin ng pasa. May sugat din ang kanyang labi. Lorraine? Wala sa katinuang wika ni Eric nang makita si Luna. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa dalagat ni yakap ito. Nabigla naman si Luna sa inasal ni Eric sa kanya, kaya hindi kaagad siya nakabawi sa gulat. Kusang gumalaw naman ang kanyang mga kamay at dumapo ito sa mismong mukha ng binata nang tinangka siya nitong halikan. Sorry po sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadyang sampalin ka. Hindi po kasi ako si Lorraine eh. Luna po ang pangalan ko. Trabahante lang po ako sa hotel na to. Gumising po kayo. Nauutal at hindi mapakaling sambit naman ni Luna. Natatakot siya na baka kapag bumalik ang katinuan ng binata ay matanggal pa siya sa trabaho kapag man may nagreklamo tungkol sa ginawa niyang pananakit sa kanya. Ang trabahong ito lang ang meron sa kanya at hindi niya kayang mawala pa ito. Ngunit mukhang baliwala lang para kay Eric ang malakas na sampal na yon. Bakit mo ko niloko? Hindi ba sabi mo, magpapaksal pa tayo? Lorraine, you promised. You promised to stay with me. You promised to grow old with me. Pero, ipinagpalit mo lang ako sa gagong yon? No, hindi kita pakakawalan. Akin ka lang. Matiin na litanya ni Eric. Mapapansin ang pagbabago ng itsura nito habang sinasambit niya ang huling stanza ng kanyang sinabi. Sa ikalawang pagkakataon nagulat at nanlalaki naman ang mga mata ni Luna. Nang mabilis pa sa 4:00, hinalikan siya muli ni Eric. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nga siya binitawan pa ng lalaki. Kahit pa ilang ulit niyang gustong kumawala sa higpit ng pagkakahawak nito. Hindi naman malaman ni Luna ang nangyari sa kanyang sarili na parabang nalulunod siya sa mga halik sa kanya ni Eric. Napansin na lamang niya na sumasabay na pala siya sa mga galaw ng labi ng binata. Nang magising ay tanging kumot na nga lamang ang naging saplot ni Luna. Nang igala niya ang kanyang paningin, ay tanging tahimik na kwarto lamang ang kanyang nasilayan. Wala na sa tabi niya ang lalaki at tanging kwintas lang ng binata ang nakita niyang pakalat-kalat sa tabi. Kinalimutan ni Luna ang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang buhay niya na parang walang nangyari sa kanila ng lalaking yun. Ngunit habang tumatagal ay may kung anong nasa puso si Luna na palagi siyang umaasang makikita niya muli si Eric sa hotel na pinagtatrabahuan niya. Hindi niya kasi alam ang katauhan ng binata dahil labag ito sa batas ng hotel at confidential din ito kung ituturing. Akala ni Luna ay doon na matatapos ang lahat. Matagal na niyang tinanggap na one-night stand lang ang nangyari at dumaan lang sa buhay niya
ang binata. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang may nabuo na pala sa kanyang sinapupunan. Isa itong sanggol na babae na kalaunan din ay bukal sa loob na tinanggap at minahal ng lubos ni Luna. Pinalaki niya ito ng mag-isa. Kahit mahirap ay iniraos niya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso ay may pagnanais pa rin siyang makita si Eric. May pakilala rin ito ang kanilang anak. Umaasa pa rin siya na darating ang araw na yun at ang araw na matagal na niyang ninanais na dumating ay nangyari na nga. Nakakatawa lang isipin dahil talagang humanap pa ng kakaibang araw ang tadhana na pagtagpuin silang dalawa at ito nga ay sa mismong hindi inaasahan nilang pangyayari. Natigilan na lamang si Eric nang mamukaan at makilala niya ang babaeng nakalublob ngayon sa baha. Hindi kaagad siya nakagalaw at para bang bumalik din ang kanyang isipan sa nakaraan. Kahit kasi lasing na lasing at bugbog sarado noon si Eric, nalaman pa rin niyang hindi pala ang kanyang ex-fiancé ang kanyang nakasiping noong gabing yun. Nasilayan niyang magandang mukha ni Luna. At dahil doon, natakot siya. Hindi siya nakapag-isip ng mabuti ng araw na yun. Gulong-gulo pa ang isip niya. Dahil bago pa lamang niya nalaman na niloloko at pineperahan lang pala siya ng kanyang ex-fiancé. Kaya naisipan na lamang niyang umalis noon at hindi na magpakita pa. Naduwag siya sa responsibilidad na pwede niyang harapin. Hindi naman kasi niya sinasadya ang nangyari. Kontrolado na ng alak ang katawan niya ng gabing iyon. Ngunit, ilang buwan lang ang lumipas ay bumalik naman si Eric sa hotel. Nakapag-isip-isip siya noon at nagsisisi nga siyang tinakbuhan niya ang dalaga. Ngunit nadatnan na lamang niyang wala na pala ang babaeng hinahanap niya roon. Nalaman niyang umalis na pala si Luna sa trabaho at umuwi sa kanilang probinsya. Huminto na lamang si Eric sa paghahanap kay Luna at minabuting sarili na lamang niyang ang kaniyang pagtuunan ng pansin. Hindi pa rin kasi siya nakaka-move on sa panloloko ng kaniyang ex-fiancé. Tulungan natin siya! Biglang sigaw ng isang kasamahan ni Eric sa pagre-rescue. Doon lang nagising ang kanisang diwa. Mabilis siya pumunta sa unahan at inilahad ang kaniyang kamay upang maabot ito ni Luna. Hawakan mo ko para makaahon ka. Mahinahong sambit ni Eric. Nag-aalangan namang tanggapin ito ni Luna pero wala naman siyang pagpipilian. Gusto pa niyang mabuhay at dalhin sa hospital ang kaniyang anak. Teka lang, huwag muna kayong magsagwad. Yung anak ko. Agad napigil ni Luna nang aalis na sana sila matapos siyang makaahon. Anak? Anong anak? Akang tanong naman nilang lahat. Wala kasi silang nakitang batang kasama ni Luna, kaya akala nila ay nag-iisa lang ito. Akala nila ay tanging kagamitan lang ang laman ng kahon na hawak-hawak niya kanina. Unti-unting hinugot ni Luna ang tali na konektado sa kahon. Dahan-dahan lang at nang malapit na ay doon niya binuksan ang nakatakip nitong manipis na tela at naroon pa rin nga si Aya. Tulog na tulog at inaapoy pa rin ng lagnat. Nag-aalangan si Luna na kunin si Aya sa kahon. Basa kasi siya at kung kukunin niya, ang anak ay baka mabasa rin ito. Kaya kagatlabin niyang nilingon si Eric na nasa tabi niya at gulat na nakatingin sa laman ng kahon. Pwede mo bang kunin ang anak ko, sir? Mataas kasi po yung lagnat niya eh. Ayoko po siyang mabasa. Nauutal na pakiusap ni Luna sa binata. Nagulat ang lahat. Lalo na si Eric, hindi niya inaasahan iyon. Ngunit, sa hindi malamang dahilan ay dali-dali ang naging pagkilos ng binata na para bang kapag hindi niya binilisan ay may mangyayaring masama sa bata. Agad niyang kinuha si Aya at nang nasa bisig na nga niya ang paslit ay nakaramdam siya ng kakaibang kuryenteng dumadalong sa kaniyang ugat. Bigla ring sumaya ang kaniyang puso kaya kusa siyang napangiting pinagmasdan nang malapitan ang mukha ng paslit. Subalit, ang kaniyang ngiti ay agad ding napalitan ng pag-aalala nang maramdaman niya
kung gaano ito kainit. Inaapoy siya ng lagnat. May bahid na takot na wika ni Eric. Umupo siya sa isang tabi nang magsimulang magsagwad ang mga kasamahan niya. Ang mga kasamahan niya ay ang mga tauhang kinuha niya upang masamahan siya sa pagsagawa ng rescue sa mga nasalanta ng bagyo. Lumapit agad si Luna sa kinauupuan ni Eric at maluhaluhang tiningnan ang kalagayan ng anak. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Tulungan mo sana ako, parang awa mo na. Nagsusumamong wika ni Luna. Nahawakan pa niya ang kamay ni Eric. Nakaagad naman niyang binitawan dahil sa hiya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi man lang niya magawang sabihin sa binata na anak niya ang karga-karga nito. Kapag kasi binalak ni Luna na sabihin yon, ay nawawalan siya ng lakas ng loob. Natatakot siya na baka hindi tanggapin ni Eric si Aya katulad noong tinakbuhan siya nito at hindi na nagpakita pa. Bilisan niyo, kailangan madala natin ang bata sa ospital. Maautoridad na utos ni Eric na agad namang sinunod ng 3 taong kasama niya. Hindi man sinasabi ni Luna sa kanya ang tungkol sa pagkatao ng bata. Ngunit alam ni Eric ang katotohanan. Unang karga pa lamang niya kay Aya ay alam na niyang anak niya ito. Alam niyang may nabuo sa kanila noong gabing iyon. Kaya nga sobrang higpit ng yakap ang ginagawa niya ngayon. Sa paslit, sa tuwing nanginginig ito sa lamig. Hindi rin masukat kung gaano siya nakaramdam ng takot ngayon para sa bata, na parang isang tunay nga siyang magulang. Mula sa labas ng emergency room, ay naroon nakaupo si Luna. Dumiretso agad sila sa hospital nang makaalis sila sa baha at sinamahan nga sila ni Eric. Nasa loob pa rin si Aya at tinitingnan ng mga doktor ang lagay nito at kung bakit ilang araw nang hindi humuhupa ang lagnat nito. Napaangat ang tingin ni Luna kay Eric nang kanina pa niya napapansin ang pabalik-balik na lakad nito sa isang tabi. Hindi rin ito mapakali katulad niya at mukhang hindi na rin siya makapaghintay na lumabas ang doktor mula sa ER. Simula nang makarating sila sa hospital ay walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pinapakiramdaman pa nila ang isa't isa. Sabay na napatingin silang dalawa nang may lumabas na nurse sa loob ng ER. Mabilis na nakalapit si Eric kaysa kay Luna. Where is the damn doc? Bakit ang tagal niyang lumabas? Paano na kung may nangyari sa bata? Hindi man lang namin alam ang nangyari. Inis na sambit ni Eric sa bagong labas na nurse. Sir, huminahon po muna kayo. Tinitignan pa po ng doktor ang kalagayan ng anak niyo. Mahinahong tugon naman ng nurse. Nang marinig ni Eric ang sinabi nitong anak ninyo, ay parang may kung anong nasa puso ng binata na bigla na lamang itong lumundag. Marahan namang hinawakan ni Luna ang kamay ni Eric upang pakalmahin ito dahil hindi nakakatulong ang pagiging mainitin ng ulo. Huwag kang mag-aalala. Pinalaki kong malakas si Aya. Magiging ligtas ang anak natin. Nangingilid ang luhang wika ni Luna habang nakangiti siya. Nagawa niyang sabihin sa binata ang totoo matapos niyang makapag-ipon-ipon ng lakas ng loob kanina. Marahan namang tumango ng paulit-ulit si Eric at mukhang kumalma naman siya. Ngunit, hindi pa rin makatakas sa paningin ni Luna ang panginginig ng kamay ng binata. Ilang minuto ang lumipas at lumabas na ang doktor. Sinabi nito sa dalawa na nasa mabuting kalagayan na ang anak nila at ililipat na nila ito ng kwarto. May infection lang daw ang bata kaya hindi bumababa ang lagnat. Inagapan nila ito agad upang hindi na lumala pa ang lagnat at panghihina nito. Hawak ni Luna ang maliit na kamay ng kanyang anak ngayon. Kahit papaano ay bumaba na ang lagnat nito matapos madala sa hospital. Hindi masukat ang takot ni Luna kanina para sa anak. Ito kasi ang unang beses na ganoon kataas ang lagnat ni Aya. At ito rin ang beses na dinala niya ang anak sa hospital. Hindi kasi masakitin si Aya.
Ngayon lang nangyari ito. Mahimbing pa rin itong natutulog at maaliwalas na rin ang mukha nito. Bumalik na. Sa dating kulay ang mukha ng paslit. Nasa VIP room sila ng hospital. Malaki ang kwartong pinaglagyan nila. Pangmayaman din ang dating na parabang isang bahayan na. Dito kasi nilagay ni Eric si Aya upang mapagtuunan ng pansin ng mga doktor. Gusto sana ni Luna na sa normal lang na kwarto para hindi malaki ang babayaran nila, ngunit talagang mapilit ang binata. Hinahaplos-haplos ngayon ni Luna ang buhok ng anak. Salamat naman sa Diyos at nagiging okay ka na, anak. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa iyong masama. Alam mo namang ikaw lang ang meron ako eh. Anya, gumising ka na ha? At may pakikilala si mama sa'yo, sigurado akong matutuwa ka at magugustuhan mo siya. Nangingilid ang luhang sambit pa ni Luna. Matagal nang hinahanap ng anak niya ang tungkol sa ama nito. Wala naman sigurong anak ang hindi maghahanap sa ama nila, hindi ba? Ganoon din si Aya. Palagi niyang hinahanap ang ama niya sa kaniyang inang si Luna. Kaya ang tanging sinasabi lang ni Luna ay nasa ibang bansa ito at nagtatrabaho para sa kanila. At upang mapanindigan niya ang kasinungalingan ay bumibili siya ng mga laruan at gamit para kay Aya at inilalagay ito sa mga kahon upang sabihin sa anak na may padala ang ama niya para sa kaniya kahit ang totoo ay wala naman talagang padalang nangyayari. Ginagawa lang ito ni Luna upang mapuna ng pangungulila ni Aya sa kaniyang ama at upang hindi na rin ito tuksuin pa ng kaniyang mga kaklase. Agad namang tinakpan ni Luna ang kaniyang bibig nang maramdaman niyang babahing na naman siya. Dahil sa pag-aalala niya sa anak ay nakalimutan niyang lumusong pala siya sa baha kanina at ang damit na suot niya ay malapit na ring matuyo. Napapailing na natatawa na lamang si Luna habang tinitingnan ang kaniyang sarili. Wala naman siyang damit na gawing pamalit, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang patuyuin na lamang ang suot niya. Bumahing ulit si Luna at sa nararamdaman niya ngayon ay mukhang siya na naman ang magkakasakit. Napatingin si Luna sa pinto ng kwarto nang bumukas ito. Pumasok naman si Eric na may dalang isang paper bag at mga pagkain. Nagpaalam na umalis kanina si Eric sa dalaga. Hindi nito alam kung saan pupunta ang binata, kaya akala ni Luna ay tatakbuhan na naman siya nito matapos malaman ang lahat dahil matagal itong hindi nakabalik. Ngunit, nagkamali pala siya. Bumili ako ng damit mo. Maligo at magpalit ka muna. Mamaya ay may doktor na pupunta dito at tuturukan ka ng vaccine para sa leptospirosis. Lumusong ka kasi sa baha kaya malaki ang chance mo na makakuha ng ganon. Mahabang litanya ni Eric bago inilahad kay Luna ang isang paper bag na dala nito. Agad namang tumayo si Luna at tinanggap ito. Salamat. Salamat din dito at salamat sa pagligtas sa amin. Nauutal na wika ni Luna at saka siyang ngumiti kay Eric. Nahihiya pa rin siya sa binata. Ito ang kauna-unahang nagkausap sila ng maayos. Noong huli kasi ay lasing na lasing si Eric at hindi matinong kausap dahil sa alak. Nasilayan naman ni Luna kung paano napayuko si Eric at malalim na napabuntong hininga ito na para bang may mabigat siyang dinadamdam at hindi niya kayang sabihin sa kanya. Tumingin siya sa anak nilang mahimbing na natutulog sa kama. I'm really sorry, Luna. I'm sorry for running away. Bukal sa puso na sambit ni Eric at unti-unting umangat ang tingin niya sa mga mata ng dalaga. Puno ng sensiridad ang mga mata niya at may bahid din itong pagsisisi. Kusang napalunok naman si Luna. Ito ang kauna-unahang beses na narinig niya ang pangalan niya mula sa bibig ng binata at hindi nga niya alam kung bakit masarap itong pakinggan. Hindi niya akalain na naaalala pa ng binata ang pangalan niya kahit kontrolado siya ng alak noon. Napaiwas ng tingin si Luna sa kaniya dahil sa malakas na tibok ng kaniyang puso na ngayon niya lang naramdaman.
Sinubukan munang pakalmahin ni Luna ang kaniyang sarili bago nagsalita. Naiintindihan ko naman. Alam kong may pinagdadaanan ka ng mga oras na yun. Hindi man naging madali sa akin ang pagpapalaki kay Aya. Pero nairaos ko naman yun. Wala na yun sa akin, ang isipin mo lang ngayon kung paano makabawi sa anak mo. Naiilang na sambit ni Luna. Bago siya nagpaalam na pupunta muna ng banyo upang maligo at makapagbihis. Sa loob ng banyo ay sapu-sapu ni Luna ang kaniyang dibdib. Kahit wala na sa harap niya si Eric, ay hindi pa rin tumitigil sa pagkabog ang kaniyang dibdib. Malakas ang pagtibok nito na para bang mabibingi na si Luna sa lakas nito. Inhale at exhale ang paulit-ulit na ginagawa niya upang pakalmahin lang ang kaniyang puso. Matagal siyang namalagi sa banyo at sa tansya niya ay mag-iisang oras na siyang nasa loob. Hinanda pa kasi niya ang sarili niya na makaharap ulit si Eric. Hindi kasi niya mapigilang mabigani sa itsura ng binata. Bukod kasi sa matipuno nitong pangangatawan ay nakakasilaw din ang magandang mukha nito. Na para bang isa itong anghel na bumaba sa lupa. Noon ay hindi nagawang pagmasdan ng mabuti ni Luna ang mukha ng binata dahil sa mga sugat at pasa nito sa mukha. Pero ngayon ay kitang-kita na niya kung gaano ito kagwapo. Kaya pala maganda at maputi ang kaniyang anak dahil nasa magandang lahi na pala ito ni Eric. Dahan-dahang binuksan ni Luna ang pinto ng banyo. Sumilip pa siya upang makita kung anong ginagawa ni Eric ngayon at mula sa kaniyang kinaroroonan ay nanlaki sa tuwa ang kaniyang mga mata nang masilayan niyang gising na ang kanilang anak. Gusto sana niyang magpakita kay Aya at lumabas na ng banyo, ngunit may pumipigil sa kaniyang gawin iyon at makinig muna sa pinag-uusapan ng mag-ama. Nakita niya kasing nakaupo si Aya sa kama habang nakatalikod ito sa kaniyang ama. Si Eric naman ay abala sa pagsusuklay sa mahabang buhok ng paslit. Ang kaniyang mag-ama ay nakatalikod sa gawin niya, kaya hindi siya agad napansin ng mga ito. Napangiti si Luna sa kaniyang nasilayan. May isang butil ng luha pa ang lumandas sa kaniyang pisngi. Masarap kasing pagmasdan ang ganitong eksena. Nakakagaan ng loob. Hindi niya alam kung kailan nagpakilala si Eric sa anak nila. Balak niya sanang siya na lang ang magpakilala kay Aya tungkol sa ama nito kapag gising na siya. Wala kasing ipinakitang litrato si Luna sa anak noon dahil nga wala siya noon. Kaya habang lumalaki ay hindi alam ni Aya ang itsura ng kaniyang ama. Kaya nga masaya siya ngayon dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag pa sa anak tungkol kay Eric. At saka mula pa noon ay maganda na ang binibigay na impresyon ni Luna kay Aya tungkol sa ama nito upang kapag man nagkilala ang mag-ama ay hindi na pahirapan sa kanila ang maging malapit sa isa't isa. At ganun nga ang nangyari ngayon. Papa, alam niyo po ba nagustuhan ko po ang mga laro ang pinapadala niyo po sa akin? Pati po yung mga dress at shoes, kasyang-kasya po sa akin. Masigla na ang boses na wika ni Aya. Napatigil naman si Eric sa pagsusuklay sa buhok ng anak. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Aya sa kanya. Ngayon lang niya nakilala ang anak kaya wala siyang alam sa mga sinasabi nitong pinapadala. Pinapadala? Tanong ni Eric upang masagot ang kaniyang mga katanungan kung bakit madali lang niyang nakuha ang loob ng anak. Nang magising si Aya kanina, ay ang una niyang nasilayan ay ang binata. Dahil natatakot pa ang paslit at hinahanap agad ang kaniyang ina, ay umiyak ito. Kaya sinabi na lamang ni Eric na siya ang ama nito upang patahanin. Shh, baby, wag ka nang umiyak. Nasa banyo lang si mama, okay? Pagpapatahan ni Eric. Sino po kayo? Ikaw po ba si Papa? Humihikbing tanong naman
ni Aya. Ngumiti si Eric habang pinahiran niya ang mga luha ng anak. Titigil ka ba sa pag-iyak kapag sinabi kong ako nga ang papa mo? Malambing niyang wika sa anak. Agad siyang niyakap ng mahigpit ni Aya na saglit niya namang ikinabigla. Ngunit sa huli ay niyakap niya rin pabalik ang paslit. Nagtataka pa rin si Eric kung bakit ganoon lang kadali niya nakuha ang loob ng anak. Hindi man lang ito nagalit o natakot sa kanya. Opo, Papa. Lagi ko pong natatanggap ang mga padala nyo. Pati nga po sulat na pinapadala nyo, binabasa po ni Mama sa akin eh. Maganda po sa abroad, Papa. May chocolate po ba kayong dala para sa akin? Yung isang kaklase ko po kasi bago lang umuwi ang papa niya galing po sa ibang bansa. May mga dala po itong chocolates. Tapos binigyan po kami. Bala ko rin po sanang mamigay sa mga kaklase ko eh. Mahabang litanya ni Aya. Nasilayan ni Luna kung paano nagbago ang ekspresyon ni Eric nang mapagtanto niya ang lahat ng mga ginagawa ni Luna upang bigyan ng koneksyon ang dalawa noon. Napagdesisyonan niya na lumabas na ng banyo at magpakita na sa dalawa. Mama! Agad na sigaw ni Aya nang makita siya nito. Sinipat ni Luna ang noo ng anak at napangiti nga siya nang makitang hindi na ito gaanong mainit. Gumagaling ka na anak, bumabalik na rin ang pagiging makulit mo. Nakangiting sambit ni Luna nang pisilin niya ang ilong nito. Sadyang may kakulitan talaga si Aya kapag nasa maayos itong pakiramdam. Pero kapag hindi na ito nagiging makulit, ay doon na kinakabahan si Luna. Senyales kasi ito na may dinaramdam ang kaniyang anak. Mama, sobrang saya ko po kasi bumalik na po si Papa gaya po ng sabi niyo po sa akin dati. Hindi na po ba siya babalik sa abroad? Makakasama na po ba natin siya habang buhay? Pati po ba sa family day po ay may papa na po akong kasama, Mama? Inosenteng at excited na tanong ni Aya, kaya hindi kaagad nakapagsalita si Luna. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa anak. Tiningnan niya si Eric na nakatingin din pala sa kanya ngayon. Ngayon, na nalaman ni Eric ang lahat, ay hindi mabasa ni Luna ang gustong gawin ng binata. Ayaw niya kasing pangunahan ito. Bumalik ang tingin ni Luna sa anak at sasagot na sana siya nang maunahan siya ng binata. Hindi na ako babalik sa abroad, baby. Marami na akong naipong pera para sa inyo. Kaya hindi ko na kailangan bumalik pa doon. Pagsakay ni Eric sa kasinungalingan noon ni Luna. Kahit kasinungalingan iyon, ay nagpapasalamat pa rin si Eric sa dalaga. Dahil hindi siya nito siniraan sa anak nila sa halip, ay naging magkalapit pa nga sila ngayon. Kanina pa kasi pinoproblema ni Eric kung paano niya harapin ang anak. Maraming mga katanungan ang kaniyang isipan. At isa na rito ay paano kung hindi siya magustuhan ni Aya. Yay! Makakasama na natin si Papa, Mama. Hindi na siya aalis at magiging isang pamilya na po tayo. Makakapasyal na po tayo na magkasama po at kumpleto rin po tayo sa family day. Yay! Sayang sigaw ni Aya. Tumayo pa ito sa kama at nagsimulang tumalon-talon, kaya agad siyang pinigilan ni Eric at Luna dahil sa tube na nakakabit sa kamay niya ngayon. Nakatitigan naman ang dalawa nang muntikan pang maglapat sa isa't isa ang kanilang mga kamay habang pinipigilan ang kanilang anak sa pagtalon. Nag-init ang pisngi ni Luna at una na nga siyang umiwas ng tingin nang ngumiti si Eric sa kaniya. Muli na naman siyang nabibingi sa lakas ng tibok ng kaniyang puso na kanina lang ay matagal niyang pinapakalma. Gabi na at pinatulog na rin ni Luna ang anak. Madali naman itong nakatulog dahil siguro sa pagod kakakwento sa ama nito sa mga nangyayari. Simula kanina na dinala nila si Aya sa hospital, ay hindi na humihiwalay si Eric sa kanila. Mukha na ngang wala itong balak na umuwi sa kanila. Gusto mo bang umuwi ka muna sa inyo at nang makapagpalit ka ng damit? Tulog naman na si Aya eh. At saka kung magising man siya, sasabihin ko na lang na babalik ka bukas. Mahinang wika ni Luna habang nagliligpit siya ng pinagkainan nila. Marahang hinaplos-haplos ngayon
ni Eric ang mukha ng anak habang nakaupo siya sa tabi nito. Kanina pa niya hindi hinihiwalay ang tingin sa anak na para bang natatakot siya na baka kapag ginawa niya iyon ay mawawala sa paningin niya ang paslit. Napansin ni Luna na hindi sumagot ang binata kaya hinayaan na lamang niya ito sa anong gusto nitong gawin. Hindi rin naman niya masisisi si Eric dahil ngayon pa lamang niya nalaman na may anak siya sa kanya. At ngayon pa lang niya nakilala ang anak kaya hindi talaga ito hihiwalay. Akala ko talaga hindi na niya ako magugustuhan. Akala ko magagalit siya sa akin dahil ilang taon na niya akong hindi nakasama at nakilala. Biglang sambit ni Eric, kaya napatingin sa kanya si Luna. Napaangat din ang tingin ni Eric sa kanya at nabigla si Luna sa nakita niyang panunubig sa mga mata ng binata. Maraming salamat, Luna. Salamat at hindi mo sinabi ang totoo sa anak natin. Susubukan kong bumawi sa inyo. Hindi na ulit ako tatakbo, magiging mabuting ama ko. Lalo na kay Aya. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Eric. At tumayo nga ito sa pagkakaupo at mabilis na pinuntahan ang gawin ni Luna at sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Hindi nakagalaw si Luna sa pagkabigla. Nanigas ng tuluyan ang kaniyang katawan. Pero nang marinig niya ang paghikbi ng binata, ay marahan niyang tinapik-tapik ang likuran nito. Siguro ay hindi pa masyadong maproseso ng utak ni Eric ang mga nangyayari ngayon. Pumunta lang naman siya sa lugar nila Luna upang tumulong at mag-volunteer na magsagawa ng rescue. Pero hindi niya akalain na sa ganitong pagkakataon pa niyang makilala ulit si Luna, pati na ang kanilang anak. 2 araw lang ang pamamalagi ni Aya sa ospital. Naging maayos naman ang kalagayan nito at bumalik na rin sa pagiging masigla at makulit ito. Ngayong araw nga ay lalabas na sila ng ospital. Wala namang pinoproblema si Luna sa mga bayarin dahil si Eric na ang nagbayad ng mga gastusin. Anak, halika na at huwag ka nang magtatatakbo dyan. Kagagaling mo lang. Gusto mo bang bumalik ang lagnat mo? Saway ni Luna sa anak. Mama, saan pa tayo titira? Baka po hindi pa po humuhupa yung baha sa atin ngayon eh. Narinig ko po kasi yun sa balita. Tanong at sabi ni Aya sa kanyang ina. Matagal lang pinag-isipan niyo ni Luna. Bumalik siya kahapon sa lugar nila upang sana kumuha ng mga gamit at nakita nga niyang nasa hanggang tuhod pa ang baha at baka matagalan pa ang paghupa nito. Nahihiya naman si Luna na humingi pa ng tulong kay Eric dahil siya naman na itong sumalo sa lahat ng mga gastusin sa ospital. Tinawagan ko ang ninong Kenneth mo anak at sabi niya pwede raw tayong manirahan pansamantala sa bahay niya hanggat hindi pa humuhupa ang baha sa atin. Sagot naman ni Luna habang isinasara niya ang bag na may lamang damit na binili pa ni Eric. Kasya po ba tayong 3 ni Papa roon, Mama? Maliit lang po kasi ang bahay ni Ninong eh, baka po hindi tayo magkasya doon. Tanong at wika pa ni Aya. Napakunot ang noo ni Luna at natampal pa nga niya ang kanyang noo nang matanto niya ang gustong sabihin ng anak. Ang akala ngayon ni Aya ay bagong uwi sa abroad ang kanyang ama. Kaya kung saan titira sila Luna ay dapat nandun din si Eric. Hindi agad yon naisip kanina ni Luna kaya ngayon ay problemado ang kanyang muka. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa anak niya na silang dalawa lang ang titira sa bahay ng kanyang ninong pero kapag naman sinabi niya yon, magtataka ng lubos si Aya. Hindi niyo na kailangan tumira sa iba. May bahay at lupa naman akong binili para sa inyo at malapit lang yun dito. Pwede natin yung tirhan. Agad na sambit ni Eric kaya agad na napalingon si Luna. Sa may pinto, nakita niya roon na nakatayo na ang binata at mukhang kanina pa nakikinig sa usapan nilang mag-ina. Tapos na pala niyang bayaran ng ospital. Bahay at lupa po, Papa? Tanong ni Aya nang lapitan niya ang ama. Hindi po ba mahal po yun at saka milyon po ang halaga ng dalawa? Wag na po kayong bumili ng bahay at lupa, Papa. Pwede naman po tayong manirahan kay Ninong eh. Ayoko pong maubos ang pera nyo at babalik naman po kayo sa abroad. May iwan na naman po kami ni Mama rito. Ani ni Aya at napayakap pa siya sa binti ng kanyang ama. Kinarga naman siya ni Eric at ngumiti siya sa anak.
Maraming naipon na pera si Papa anak at hindi ito madaling naubos. Kaya hindi ba ipinangako ko sa'yo na hindi na ako babalik sa abroad? Okay lang na gumastos si Papa para sa inyo. Paliwanag pa ni Eric sa anak upang hindi na ito malungkot pa. Okay po Papa, nangako na po kayo sa akin kaya pangahawakan ko po yun, ani ni Aya. At yumakap pa nga sa leeg ng kanyang amang si Eric. Natatawa namang napangiti si Eric. Napangiti na rin si Luna sa nasilayan niya. Kung pagmamasdan ng mabuti ni Luna ang dalawa, ay talagang masasabi niya na isang papa's girl si Aya. Simula pa noon ay nakitaan na talaga ni Luna ang anak sa pagiging papa's girl nito kahit na hindi pa niya nasisilayan ng ama. Simula kasi na magkakilala ang mag-ama, ay itinuring na ni Eric na parang isang prinsesa ang anak nila. Kaya hindi na magtataka pa si Luna kung mas pipilian ng anak niya na makasama ang ama nito kaysa sa kanya. Hindi na tumutol pa si Luna sa gustong gawin ni Eric. Pumayag na lang siyang sa bahay nito, sila titira pansamantala habang hindi pa maayos ang kanilang lugar. Maganda na rin ito upang mas lalong mapanindigan ni Luna ang kasinungalingan niya tungkol sa pag-abroad ni Eric. Sakay sa mamahaling sasakyan ni Eric ay ilang oras silang bumiyahe tungo sa paruroonan nila. Ang sinasabi nga ni Eric kanina na malapit lang dito ay ilang oras pa nilang biniyahe. Sa sobrang lapit ay halos mamanhid na ang puweta ni Luna sa kakaupo. Nakarating na nga sila sa Pangasinan kung saan ang mansion na magiging bahay sana ni Eric at ng kanyang magiging asawa noon na si Lorraine ay dito nakalagay. Nagsinungaling siya kay Aya kanina. Ang bahay at lupa na ito ay hindi niya talaga binili para sa kanila. Bago pa man ipinanganak si Aya, ay nakatayo na ang bahay na to. Matagal nang hindi ito binibisita ni Eric. Ilang taon na rin ang nakalipas, pero ngayon ay bumalik siya kasama ang kaniyang mag-ina. Hindi niya akalain na ibang pamilya ang makakasama niya sa bahay na ito. Namangha si Luna sa laki at ganda ng mansion na nakita niya. Nakakalula ang laki nito na para bang isa ng palasyo na. Sa imahinasyon lang niya nakikita noong bata pa siya. Si Aya naman ay may pag-alinlangan ng kaniyang mukha na binalingan ng tingin ng ama matapos libutin ng kaniyang uhaningin ang kabuuan ng mansyon. Nagandahan siya sa bagong bahay na titirhan nila, ngunit hindi mawala sa isip ng paslit kung gaano ito kamahal at inaalala niya na baka mawala na naman ng pera ang kaniyang ama. Papa, sigurado po bang hindi ka mamumulubi dahil binili mo po yung ganitong bahay para po sa amin ni Mama? Okay lang naman po kami ni Mama sa maliit lang po na bahay na katulad po sa probinsya eh. Konting linis lang po sa mga duming pumasok sa loob dahil sa baha at pwede na po ulit tirhan. Ibalik niyo na po sa may-ari ito. At kunin niyo po yung pera, ayoko po ulit kayo na mawalay sa akin. Mahabang litanya pa ni Aya. Palihim naman na natawa si Luna sa narinig niya sa anak. Pero may pagsang-ayon naman siya kay Aya. Sobrang laki nga niya. Puno pa ng sangkatutak na ilaw. Hindi niya alam kung gaano kayaman ang binata para magkaroon ng ganito kagandang bahay. At saka sa sobrang laki nito ay baka mawala pa siya sa loob. Huwag kang mag-alala anak. Pinag-ipunan ito ni Papa. Para sa inyo talaga to. Ito nang magiging bahay natin, hindi mo ba yun gusto? Pagpapagaan na lamang ni Eric sa loob ng kanyang anak. Agad na napalingon naman si Luna sa binata dahil sa sinabi nito. Akala niya ay pansamantala lang sila rito maninirahan pero bakit narinig niyang magiging bahay na nila ito. Nakita ni Eric ang pagkagulat sa mukha ni Luna kaya ngumiti siya habang nagpapaliwanag dito. Sorry kung nagsinungaling ako sa inyo kanina Luna. Pero hindi ko na kayo hahayaang bumalik pa sa lugar na yon. Bumaha na sa lugar ninyo at may posibilidad pa na baka maulit pa ito. Hindi ko kayang ilagay kayong dalawa sa panganib. Gusto kong nasa paningin ko lang kayo at nang maalagaan ko kayo at nang makabawi rin ako
Sa lahat ng mga taon na sinayang ko, papayagan mo naman akong gawin yun, hindi ba? Hindi alam ni Luna kung saan nanggagaling ang kilig na nararamdaman niya. Pakiramdam niya sang katutak na pana ni Cupido ang kanyang naramdaman sa mga oras na yon habang pinapakinggan si Eric. Nakakapanghina ng tuhod ang mga matatamis nitong salita. Ito na naman ang puso niya na hindi magkamayaw sa pagtibok. Talagang gusto na itong lumabas mula sa katawan niya. Oo naman, sagot na nga lamang nito. Mama, bakit po ang pula po ng mukha ninyo? May sakit po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aya sa ina. Mabilis na tinakpan ni Luna ang kanyang magkabilang pisngi. Bago mabilis na umiling-iling. Hindi pwedeng malaman ng mag-ama niya na kinikilig siya ngayon kaya namumulang magkabilang pisngi niya. Mainit lang siguro dito anak. Dahilan naman ni Luna kahit ang totoo kanina pa nga siya nilalamig. Napaatras siya sa pagkabigla ng biglang humakbang palapit sa kanya si Eric at sinipat ang noon nito. Nilalagnat ka Luna. May bahid ng pag-aalala ang boses na wika naman ni Eric. Mabilis namang pinakiramdaman ni Luna ang kanyang sarili. At talagang ang nilalagnat nga siya. Noong nasa ospital pa si Aya, nakaramdam na si Luna ng hindi maganda sa katawan niya. Akala niya hindi siya lalagnatin kapag uminom siya kaagad ng gamot. Anong ginagawa mo Eric? Kaya ko namang maglakad eh. Gulat na sambit naman ni Luna nang walang sabi-sabing kinarga siya ng lalaki ng pa-bridal style paakyat ng hagdan. Kaya kusa na lamang siyang napayakap sa leegan ng lalaki. Hayaan niyo na po si Papa, Mama. Baka po kasi mapano pa kayo kapag po pinilit niyo pa pong maglakad eh. Anas ni Aya habang sumusunod siya sa mabilis na yapak ng kanyang ama. Hayaan mo muna ako Luna. May sakit ka kaya kailangan mo magpahinga. Wika naman ni Eric kaya hinayaan na nga lamang ni Luna na kargahin siya ng binata paakyat ng hagdan. Mula naman sa kaniyang pwesto sa mga bisig ni Eric ay rinig na rinig ni Luna ang malakas ding tibok ng puso ng binata. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya, pero napansin niya ang kakaibang ngiti ni Eric habang karga-karga siya nito. Magpahinga ka muna sa kwarto, bibili ako ng gamot mo mamaya. Malambing na wika ni Eric nang marahan niyang mailatag si Luna sa malambot na kama. Aksidente pang nagkalapit ang kanilang mukha dahilan upang mas lalong marinig nila ang malakas na tibok ng kanilang puso. Ilang minuto silang nagkatitigan sa isa't isa habang ang kanilang mukha ay ilang pulgada lang ang layo. Napakagat sa labi si Luna nang bumaba ang tingin niya sa mapupulang labi ng lalaking kaharap niya na para bang nanghihikayat itong halikan siya. Ang ganda ng labi niya. Ang sarap halikan. Hindi Luna, pigilan mo ang sarili mo. Hindi pwede ang iniisip mo. Bulong ng isipan ng dalaga. Subalit, hindi alam ni Luna kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob at nagawa niyang halikan si Eric. Parihong nagulat ang dalawa, lalo na si Luna nang mapagtanto niya ang ginawa niya. Iniisip niya na ngayon kung bakit niya iyon ginawa at kung bakit hinayaan niya ang sarili niyang gawin ang kahihiyang iyon. Mabilis na humiwalay si Luna sa halik niya nang maalala niyang may anak pala siyang sumunod sa kanila sa kwarto at nakita lahat. Inayos ni Eric ang kaniyang tindig pero mapapansin na may panghihinang nangyari sa mga tuhod niya. Ay, wala po ako nakita ah. Anas ni Aya habang nakatakip pa ang kaniyang mga mata na siyang kasinungalingan naman. Nilukob ng hiya ang buong katawan ni Luna. Gusto na lamang niyang magpakain sa lupa ngayon dahil sa kahihiyan. Mabilis siyang nagtago sa makapal na kumot. Umalis na muna kayo at magpapahinga ako. Nauutalang boses na wika ni Luna. Kinuha naman agad ni Eric ang anak. Isasama ko na rin si Aya sa pamimili ng gamot pati na sa pag-groceries dito. Paalam naman ni Eric at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nang makalabas ay agad na nakahinga ng maluwag ang binata.
Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga kapag nagtagal pa siya sa loob kasama si Luna. Napangiti pa siya nang maalala ang halikang nangyari kanina. Papa, magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Gusto ko po sana yung lalaki. Bungis-ngis ni Aya habang karga-karga siya pababa ng ama. Napailing-iling si Eric sa narinig niya at hindi niya maiwasang lumawak ang kaniyang ngiti. At saan mo naman natutunan ng mga yan, anak? Sabi po ng mga kaklase ko kapag daw po naghahalikan ng mga magulang nila, nagkakaroon sila ng kapatid. Ibig sabihin po niyan ay baka bukas po may kapatid na po ko, Papa. Inosenteng paliwanag at tanong naman ni Aya. Hindi maitago ang saya sa mukha nito. Hindi naman na napigilan pa ni Eric ang tumawa dahil sa sinasabi ng kanyang anak ngayon habang papasok sila sa kotse. Gusto mo ba talaga ng kapatid, anak? Tanong ni Eric. Mabilis namang napatango-tango si Aya na nakaupo lang sa passenger seat ng kotse. Opo, Papa. Gusto ko po talaga ng kapatid. Yun pong cute na cute para po may kalaro ako. Masayang sagot ni Aya habang ini-imagine ang gusto niyang mangyari. Napatango-tango naman si Eric habang malawak ang kaniyang ngiting nagmamaneho. Nakakabagot nga kapag naging only child ka. Alam yon ni Eric dahil uniko hiho siya. At base sa kaniyang karanasan ay nakakalungkot nga ang maging nag-iisang anak. Wala kang kalaro, wala kang kaaway, at higit sa lahat wala kang matalik na kaibigan. Pero solo mo naman ang lahat. Pero iba pa rin kasi kapag may kapatid ka. Mas lalong sasaya at sisigla ang isang tahanan kapag maraming mga makukulit na mga bata. Pero sa sitwasyon nila ni Luna at Eric ngayon, ay baka hindi nila mabigyan ng kapatid ang anak nila. Walang kahit na anong namamagitan sa dalawa at tanging anak lang nila ang nagbibigay koneksyon sa kanila. Ngunit, kung nanaisin naman ni Eric na higit pa rito ang relasyon nilang dalawa, ay baka kailangan niyang bihagi ng puso ng dalaga na siyang hindi naman mahirap para sa binata dahil batid niya na may pagtingin ito sa kaniya. Matapos mamili ay agad na umuwi ang mag-ama. Hindi sila pwedeng magtagal dahil tanging si Luna lamang ang naiwan sa mansyon. Malaki nga ang bahay na binili noon ni Eric, pero tanging silang tatlo lang naman ang nakatira rito ngayon. Walang mga katulong at iba pang trabahante dahil ngayon lang naman may tumira sa bahay na iyon. May pumupunta namang tagalinis lang, pero dalawa sa isang linggo lang iyon pumupunta sa mansyon. Balak na nga ni Eric na kumuha ng mga katulong upang hindi gaanong tahimik ang buong mansyon. Anak, ilalagay lang ito ni Papa sa kusina. Puntahan mo muna ang mama mo sa taas. Tawagin mo lang ako kapag may nangyari. Maghahanda lang ako ng kakainin natin ngayong hapon. Marahang wika ni Eric sa anak. Okay po, Papa. Tugon naman ni Aya. Bago patakbo ng umakyat sa hagdan, inilabas na ni Eric ang kaniyang mga pinamili. Maraming mga gulay ang kaniyang binili para kay Luna. Porridge o special lugaw ang balak niyang lutuin ngayon para makakain ng maayos si Luna at magkalaman ang tiyan nito. Bihasa naman sa pagluluto si Eric dahil tinuruan siya noon ng kaniyang yaya na siyang kasakasama niya sa paglaki. Ito rin ang nag-aalaga sa kaniya noon. Kaya nga naisipan ni Eric na magsagawa ng rescue team sa probinsya nila Luna ay dahil sa kaniyang yaya. Nabalitaan kasi niya na ganoon ang nangyari kaya dali-dali siyang lumuwas ng Maynila. Ngunit nang makarating siya roon ay tanging si Luna at ang kaniyang anak lang ang nailigtas niya. Subalit, nalaman naman niyang nauna ng sinagip ng ibang rescue team ang yaya niya at nasa evacuation center na ito dahilan upang gumaan ang kaniyang loob at hindi na mag-aalala pa. Nasa kalagitnaan pa si Eric sa pagluluto nang makita niyang humahangos na pumunta ang kaniyang anak sa kaniya. Takot na takot ang mukha nito kaya agad na kinabahan si Eric
Anak, may nangyari ba? Bakit mo iniwan ang mama mo roon? Tanong ni Eric nang makaharap niya ang anak. Si mama po kasi, Papa. Sobrang init po niya, nanginginig po siya sa lamig. Maraming kumot naman po ang inilagay ko pero tumindi pa po ang panginginig niya. Natatakot na po ako, Papa, kaya puntahan niyo na po siya. Mangyak-ngyak na wika ni Aya habang hawak niya ang kamay ng ama at pilit na hinihila ito papuntang itaas. Wala namang nagawa pa si Eric kundi patayin na lamang ang kalan at agad puntahan si Luna sa itaas. Nang makapasok siya sa loob ng kwarto ay nakita nga niyang labis ang panginginig ng dalaga kahit pa nasa ilalim na siya ng malaki at makapal na kumot. Agad itong nilapitan ni Eric at sinipat ang noo at naramdaman nga niyang mainit ang dalaga. Sa sobrang init ay mukhang nakakapaso na ito. Nakapikit at mukhang wala naman sa sariling hinigit ni Luna ang binata at yinakap ito ng mahigpit. Ang lamig, sobrang lamig, boses na wika ni Luna. Nandito na po si Papa, Mama. Yayakapin ka po namin para hindi ka po lamigin. Alalang-alalang wika naman ni Aya bago umakyat sa kama at mahigpit na niyakap din ang ina. Kahit nabigla si Eric sa ginawang pagyakap ni Luna sa kanya, ay napangiti pa rin siya sa hindi malamang dahilan. Niyakap na lang muna niya ng mahigpit si Luna upang hindi ito gaanong lamigin. Ngayon ay pinapagitnaan ng dalawa si Luna habang yakap-yakap nila ito at makalipas lang ng ilang minuto ay naramdaman naman nilang unti-unti nang kumalma ito. Mahimbing nang nakatulog si Luna. Pati ang kanilang anak ay nakatulugan na rin ang pagyakap sa ina. Hindi na ito ginising pa ni Eric upang kumain dahil marami naman itong nakain noong namili sila kanina. Dahan-dahan tinanggal ni Eric ang kamay ni Luna na nakayakap sa kanya at dahan-dahang na rin siyang bumangon sa pagkakahiga niya sa kama. Kinarga na rin niya ang anak upang ilagay ito sa sarili nitong kwarto. Kagagaling lang ni Aya sa lagnat kaya baka mahawa ito sa lagnat ni Luna. Kailangan din kasi niyang ipagpatuloy ang pagluluto upang mapakain niya maya-maya si Luna. At nang makainom na rin ito ng gamot. Luna, may pagkain akong hinanda. Kumising ka muna. Mahinahong pagising ni Eric sa dalaga. Naalimpungatan naman kaagad si Luna at nangihina siyang umupo sa kama. Tinulungan naman kaagad siya ni Eric na sumandal sa headboard ng kama upang hindi na ito mag-aksaya pa ng lakas. Kararating niyo lang ba, Eric? Nasaan si Aya? Kumain na ba kayo? Ilang oras ba ako natulog? Sunod-sunod pa na tanong ni Luna habang nakahawak siya sa kanyang ulo nang sumakit ito. Mataas pa rin ang lagnat mo pero hindi naman to katulad ng kanina. Kumain ka na muna ng lugaw na niluto ko. At nang magkalaman ang tiyan mo, mahinahon at may halong lambing na wika ni Eric. Nakatulog ng anak natin, inilagay ko na siya sa inanda kong kwarto para sa kanya. Halika na't susubuan na lang muna kita dahil baka hindi mo pa kaya. Anas ulit ni Eric bago niya kinuha ang mainit na lugaw na ipinatong niya kanina sa maliit na lamesa na katabi lang ng kama. Marahan niya pa ngang hinipan ito upang kahit papaano hindi nakakapaso. Ngunit dinalaw muli si Luna ng hiya nang maalala niya ang ginawa niyang paghalik sa lalaki kanina. Kaya ko naman kumain mag-isa. At isa pa, magpahinga ka na rin siguro, Eric. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Agad na napaangat ang labi ni Eric sa kanyang narinig. Hindi niya mapigilang mapangisi. Kaya mong sarili mo? Sigurado ka ba, Luna? Kanina nga halos mawalan na ako ng hininga dahil sa higpit ng pagkakayakap mo sa akin at halos hindi ka na rin bumitaw sa akin. May halong pangaasar pa nga na sambit ng lalaki. Nabigla naman doon si Luna. Wala siyang naaalala na niyakap niya si Eric. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita niyayakap, no? Ang feeling mo naman sa part na yun. Agad na depensa ni Luna bago siya umiwas ng tingin sa binata. Nakalimutan na nga yata niyang sumasakit pa ang ulo niya dahil sa mga pinagsasabi ni Eric sa kanya na ngayon. Sige na,
Hindi na kung hindi, kumain ka na para makainom ka na rin ng gamot. Natatawang sambit na lamang ni Eric at kumuha ng isang kutsarang lugaw at hinipan pa ito bago isinubo kay Luna. Alanganin pa ang naging pagbuka ng bibig ni Luna dahil pakiramdam niya ay parang may kakaiba na sa kanilang dalawa ngayon. Halos buong gabi na nakaantabay lang si Eric sa tabi ni Luna. Minu-minuto ay tinitingnan niya ang temperature nito at kung tumataas naman ay nilalagyan niya ng basang bimpo ang noo nito upang bumaba. Halos wala ng tulog si Eric. Hindi na siya lumalabas ng kwarto at tanging sa sofa na lamang siya umiidlip. Nang sumapit naman ang umaga ay nasa maayos na ang pakiramdam ni Luna nang magising siya at una nga niyang nasilayan pagkabukas pa lamang ng kaniyang mga mata ay ang binata na nakabaluktot na natutulog sa maliit na sofa sa loob ng kwartong pinaglagyan sa kaniya. Hindi gumawa ng kahit na anong ingay si Luna. Dahan-dahan pa nga niyang pinuntahan ang kurtina upang takpan ang maliit na sinag ng araw na pumupuslit sa babasaging salamin na tumama naman sa mukha ni Eric. Matapos niyang gawin iyon, ay nagtungo siya sa gawin ni Eric at umupo upang mapantayan ang malaanghel na mukha ng binata. Pinagmasdan niya ang binata at napangiti na lamang ng kusa si Luna. Malapitan niya ngayong nasisilayan ang magandang mukha ng lalaki, kaya ang kaniyang puso ay hindi na naman magkamayaw sa tuwa. Naalala niya ang unang gabi at pagkakataon nagkakilala sila. Hindi lubos maisip ni Luna kung bakit ang isang perpektong katulad ni Eric ay nagawang saktan ng isang babae. Napakabait mo, Eric. Hindi ko tuloy malaman kung bakit niloko ka noon. Ano nga ulit yung itinawag mo sa akin dati? Lorraine? Siya ba yung babae na minahal mo at nanloko sa'yo noon? Bulong ni Luna. Mas lalo pang inilapit ni Luna ang kaniyang mukha sa binata. Magkamukha ba kami para mapagkamalan mo kung siya? Mas maganda naman siguro ako. Pero wag kang mag-alala. Nahanap mo na kami ng anak mo. Kami yung taong hindi ka naiiwan kahit na ano pang mangyari. At hindi ko na rin hahayaan pa na takbuhan mo pa ako ulit. Kailangan mo akong panagutan. Pabulong muli na sabi ni Luna at kinikilig siyang napangiti. Subalit na puto lang pagpapantasya niya kay Eric nang magulat siya sa boses ng kanyang anak. Mama, hinahalikan niyo na naman po ba si Papa? Biglang tanong nga ni Aya nang bigla na nga lamang siyang pumasok sa loob ng kwarto. Napapitlag sa gulat si Luna dahil dito kaya agad niyang pinuntahan ng anak na ngayon ay mapupungay pa ang mga mata at mukhang bagong gising pa lamang. Nanlalaki ang matang pinuntahan kaagad ni Luna ang kanyang anak upang patigilin ito sa pagsasalita. Anak, gising ka na pala. Ano ka ba? Hindi ko hinahalikan yung papa mo. Tinitignan ko lang ang mukha niya. Kinakabahang dahilan ni Luna na siya namang hindi pinaniwalaan ng paslit. Mama, masama pong magsinungaling. Hindi naniniwalang sambit ni Aya kaya napakamot na nga lamang si Luna sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa anak. Hindi naman talaga kasi siya nagsinungaling. Shh, baby. Alam mo, punta na lang kaya tayo sa labas. Natutulog pa ang papa mo kaya wag muna natin siyang gisingin ha. Doon muna tayo sa labas at ipagluluto kita ng agahan. Pag-iipan na lamang ni Luna ng usapan bago dali-daling itinulak ang anak palabas bago pa maalimpungatan si Eric sa usapan nila. Mama, magaling ka na po ba? Wala ka na po bang sakit? Nag-aalalang tanong pa ng paslit nang makababa sila sa hagdan at magkahawak kamay pa. Okay na ako anak. Hindi naman ako. Mainit eh. Malakas na si mama. Kaya na nga kitang buhatin ngayon eh. Tignan mo. Tugon at biro pa ni Luna bago binuhat nga ang anak. Natatawa na lamang si Aya habang karga-karga siya ngayon ng ina. Magaling po talagang mag-alaga si Papa, Mama. Alam niyo po ba, Mama? Naalimpungatan po ako at gusto ko po sanang makasama kayo ni Papa sa pagtulog pero
Nakita ko pong hindi ka na iniiwan ni Papa kagabi at palagi po siyang naalimpungatan kapag po nanginginig ka at saka niyayakap ka rin po niya ng sobrang higpit. Kaya nga po, bumalik na lang po ako sa kwarto dahil ayoko makadagdag sa alagain ni Papa kahit na gustong gusto ko po kayong makasama. Hindi naman mapigilan ni Luna na itago ang kilig habang ini-imagine kung paano siya alagaan ni Eric kagabi. Kahit hindi gaano siyang nakaalala dahil sa matinding lagnat niya kagabi, ay alam niyang nasa tabi lang niya palagi ang binata. Upang makabawi na lamang siya kay Eric, ay napag-isip-isip niya na maghanda na lamang siya ng pagkain na siyang specialty niya. Ito rin ang pinakapaborito ng kanilang anak, ang adobong manok. Nakita kasi ni Luna na nasa malaking ref na ang lahat ng kakailanganin niyang ingredients. Binili ito nila Eric kahapon. Manghang-mangha pa nga si Luna dahil napakalaki ng kusinang napuntahan niya. Kumpleto sa gamit at may tig-dalawa pang malalaking ref. Pakiramdam niya ay parang bahay lang nila sa probinsya. Ang laki ng kusina sa mansyon ni Eric. Nagsimula na nga si Luna. Pahirapan pa ang pagluluto niya dahil hindi katulad sa probinsya niya ang lutuan. Di kurente kasi ang lutuan sa mansyon ni Eric, habang sa probinsya ni Luna ay di kahoy lang. Matagal pa niyang nasimulan ang pagluluto. Buti na nga lamang at may dumating na isang matandang babae na siyang tumulong kay Luna. Nalaman ni Luna na isa pala ito sa mga naglilinis sa mansyon kada linggo. Ang ibang kasamahan niya ay hindi pa dumarating. Hindi na nagulat pa ang matanda nang masilayan niya si Aya sa sala na naglalaro at si Luna sa kusina. Dahil sinabihan naman na sila ni Eric tungkol sa kanila. At ngayon nga, dahil sa utos na ni Eric, ay kinakailangan nilang bumalik sa mansyon. Naging magaan naman agad ang loob ni Luna sa matanda. Kaya hindi nila mapigilan ang sarili na makipagkwentuhan sa isa't isa. At dahil matagal na itong naglilinis sa mansyon, at dati rin itong katulong nila Eric, ay marami nang nalalaman si Luna galing sa matandang babae. Pati nga kung para kanino talaga ang bahay na tinitirhan nila ay alam na niya, at kung gaano nakatagal itong hindi pinupuntahan ni Eric. Mabuting at nakilala ka ni Senyorito, Luna. Dahil sa'yo mukhang bumabalik ang dati niyang sigla. Ikaw din yata yung babaeng kinukwento niya sa akin na tinakbuhan niya matapos ng may nangyari sa inyo. Hindi ko akalain na may nabuo pala at isang cute na bata pa. Wika ng matanda habang nakangiting, tinutulungan si Luna sa pagluluto. Awkward na mangumiti si Luna. Ikinuwento niya pala yun sa inyo, Manang Rosing? Oo naman, iha. Isa kasi ako sa malapit na katulong ni Senyorito. Alam kong ang hinanap ka niya eh. At binalikan niya ang hotel na pinagtatrabahuan mo. Wika pa nga ng matanda. Napatigil naman si Luna dahil sa gulat. Hinanap niyo po ko? Kailan po? Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Luna ang pagluluto niya dahil sa kwento ni Manang Rosing. Itinuon ang kanyang pansin. Hindi kasi niya alam kung anong ginawa ni Eric noong mga panahong yun. Kaya nang marinig niya ang sinabi ng matanda, gusto niyang malaman ang lahat. Hindi ba sinabi sa iyo ni Senyorito? Pinalikan ka niya sa hotel na pinagtatrabahuan mo, iha. Kahit hindi pa siya nakaka-move on sa ginawa ng ex-fiancé niya, alam niyang mali ang tumakbo sa responsibilidad, kaya nga gusto kanyang panagutan noon pero ang sabi niya ay hindi ka na raw nagtrabaho sa hotel. Umalis ka na raw at bumalik sa probinsya ninyo. Kaya nga't labis ang kanyang pagsisisi dahil buwan pa ang inabot bago kanya binalikan. Paliwanag ni Manang Rosing. Hindi malaman ni Luna ang mararamdaman niya. Halo-halo ang emosyon niya, pero nangingibabaw naman dito ang kasiyahan. Masaya siya dahil nalaman niyang hinanap at binalikan din pala siya ni Eric. Kahit na may pinagdaraanan nito, kung sana hindi lang siya umalis sa hotel ay baka lumaki ang kanilang anak na may isang ama. Manang Rosing, nandito na po pala kayo? Senyorito, gising na po pala kayo.
Napahaba po ang kwentuhan namin ni Luna o umpisan ko na po ang paglilinis. Dali-daling sabi ni Manang Rosing at umalis na. Dalawa na lamang sila ni Eric ang iniwan sa kusina. Ginitian ni Luna ang binata at ganun din si Eric sa kanya. Gutom ka na ba? Hindi pa ako tapos magluto eh. Aniya kay Luna. Bakit ka nagluluto? Hindi ka pa magaling, Luna. Magpahinga ka na muna. At ako na dyan, akin ang sandok. Sambit ni Eric at lumapit kay Luna upang agawin sana ang sandok na nasa kamay nito, subalit agad na iniwas ni Luna ito sa kanya. Magaling na po ako, Dok. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Dahil kaunting kembot na lang po, babalik na ang buong lakas ko. Pabirong saad pa ni Luna. Napangiti naman si Eric dahil doon. Fine. Tutulungan na lang kita sa paghahanda para hindi ka mapagod. Pagsuko na nga lamang ni Eric. Naging maganda naman ang buhay ni Luna at Aya sa loob ng mansyon ni Eric. Naging kasambahay din nila si Manang Rosing at ang iba pa nitong kasamahan. Masaya naman si Luna dahil marami na ang tao sa napakalaking bahay ni Eric. Masaya na itong tingnan at mukhang nagkakulay na rin ang buong mansyon. Maituturing na nga nila itong isang tahanan. Hinayaan naman ni Luna si Eric sa gusto nitong gawin upang makabawi sa kanilang anak. Pati paggala, pamamasyal at paglalaro ay nagawa na nga siguro ni Eric sa anak. Napapansin na rin ni Luna na masyado nang inispoil ni Eric ang kanilang anak. Okay lang naman ito para kay Luna, pero sana ay hindi ito pasusobrahin. Mahirap na kasi na lumaki ang kanilang anak na matigas ang ulo. Ilang araw na ring wala ng baha sa probinsya nila Luna. Nilinisan na lamang nila ang bahay doon at inayos ang mga kagamitan. Ang ibang gamit at damit na naisalba nila mula sa baha ay dinala nila sa mansyon. Mukhang totoo na ngang habambuhay na silang maninirahan sa malaking bahay ni Eric. Dahil nga sa kasinungalingan ni Luna noon sa anak tungkol sa pangingibang bansa ni Eric para sa kanila, ay napilitan tuloy silang magpanggap na tunay silang nagmamahalan sa isa't isa. Dahil kung hindi nila gagawin iyon, ay maraming tanong ang matatanggap nila mula sa kanilang anak. May pagkakataon na ngang napilitan ng dalawa na magkatabing matulog dahil sabi ni Aya ay ganoon daw ang ginagawa ng mga magulang. Hindi na lamang sila tumutol at ginawa na lamang nila ang gusto ng kanilang anak. Gusto rin naman kasi nilang gawin iyon. At sa katunayan nga niyan ay may pagnanais ang mga puso nilang makatabi at mayakap ang isa't isa kahit sa ngalan lang ng pagpapanggap. Ako nang magkakarga sa anak natin, Luna. Anis ni Eric nang makababa siya sa driver's seat at mapuntahan ng backseat. Sige, ako na lang magdadala sa mga gamit natin. Kagagaling lang kasi nila sa probinsya. Doon sila naman lagi ng ilang araw na kasama si Eric. Masyado na kasi nilang namiss ang pagtira doon. Hindi ito maiwan-iwan ni Luna. Pamana pa kasi ito galing sa namayapan niyang magulang. Maayos naman ang bakasyon ni Eric doon. Pwera na lamang na palagi siyang nilalamok at hindi sanay sa kapaligiran doon, pero kaya niya namang magtiis. Makasama lamang ang mag-ina. Kinarga na nga ni Eric ang kanyang anak na mukhang napagod sa biyahe dahil mahimbing itong natutulog. Senyorito, nandito na po pala kayo. Salubong sa kanila ni Manang Rosing sa pinto at napansin nilang hindi ito mapakali at parating pabalik-balik ang tingin sa loob ng bahay. Manang Rosing, may problema po ba? Bakit pa aligaga kayo? Nagtatakang tanong ni Luna. Kasi po, napabuntong hininga si Manang Rosing bago tumingin kay Eric. Nakarga-karga pa rin ang kanilang anak. May bisita po kayo, senyorito. Mahinang sambit niya. Napakunot naman ang noo ni Eric dahil wala naman siyang inaasahang bisita ngayon. Honey, isang malambing na boses ang nagsalita mula sa loob ng bahay. Nang lingunin nito ni Eric ay nag-umpisa siyang mamutla. Mula sa loob ay nakatayo roon ang babaeng pakakasalan niya sana noon. Ang babaeng nang iwan at nanloko sa kanya.
Kahit hindi alam ni Luna ang pagkatao ng magandang babae, ay alam ni Luna kung sino ito sa buhay ni Eric. Kinabahan siya at binalot din ng takot ang kanyang puso. Anong ginagawa mo rito? Seryoso at malamig ang boses na tanong ni Eric. Can we talk for a minute? Please? Maluha-luha naman ang sabi ni Lorraine. Nilingon ni Luna ang binata at nasilayan niya sa mga mata nito ang sakit. Hindi ito umimik. Tanging diretso lang ang tingin niya kay Lorraine. Akin na muna si Aya, Eric. Mag-usap muna kayo ng masinsinan. Bulong ni Luna sa kanya. Kinuha ang natutulog pa rin niyang anak. Hintayin mo ko sa kwarto, Aya. Malambing na sambit na lamang ni Eric sa kanya. Bago siya marahang hinalikan nito sa noo. Saglit na nabigla si Luna dahil doon, pero kalaunan din ay ngumiti siya at tumango. Hinayaan nga ni Luna na mag-usap ang dalawa kahit pa may paghalinlangan siya na gawin yon ng dalawa. Ngunit sa isip-isip ni Luna kailangan mag-usap ng dalawa upang kahit papaano hindi na sila mabilanggo sa kanilang nakaraan. Kailangan na kailangan yun ni Eric dahil batid ni Luna na nasasaktan pa rin ang binata. Pero sa tuwing iniisip niya yun, nasasaktan din siya. Pero ano bang magagawa niya? Ano na kayang pinag-usapan nila sa iba pa, anak? Nagkaayos pa sila? Babalikan ba niya si Lorraine at iiwan tayo? Puno ng mga katanungan ang isip ni Luna. Gusto niyang makinig sa usapan ng dalawa. Pero pinipigilan niya ang sarili dahil magmumukha lamang siyang tanga. Napabuntong hininga na nga lamang si Luna at niyakap ang anak na natutulog na. Mabigat ang kaniyang dibdib habang hinihintay si Eric. Ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin pinuntahan sila ng binata. Marami na ang pumapasok sa isip ngayon ni Luna, subalit pinipilit niyang kumalma at magtiwala sa binata. Nakatulugan na nga ni Luna ang paghihintay at naalimpungatan lang siya nang maramdaman niyang may malaking kamay ang yumakap sa kaniya. Eric? Tawag ni Luna sa binata. I'm sorry kung pinaghintay kita ng matagal, anya, at hinigpitan ang yakap kay Luna mula sa likuran. Napangiti na lamang si Luna at marahan niyang hinahaplos ang kamay nito upang pag-aain ang loob. Hindi na nagtanong pa si Luna sa kung anong pinag-usapan nilang dalawa. Humarap si Luna kay Eric at hinalikan ito sa labi. Mahal kita, Eric. Kaya sana tanggapin mo ang pagmamahal ko. Pangako, hindi kita sasaktan, hindi kita iiwan. Nakangiting pag-amin ni Luna. Napag-isip-isip ni Luna kanina na kailangan na niyang aminin kay Eric ang nararamdaman niya bago pa man mahuli siya. Kahit na bigla ay napangiti na rin ang binata at hinalikan niya pabalik ang dalaga. Mahal din kita, Luna. Mahal ko kayo ng anak natin. Salamat at dumating ka sa buhay ko at binigyan muli ito ng kulay. Kahit paiwanan mo ako ay hahanapin pa rin kita at ibabalik sa bahay na ito. Bulong ni Eric. Kaya napatango-tango at natatawa na lamang si Luna. Matagal naman na nilang alam na mahal nila ang isa't isa, ngunit ngayon lang sila nakahanap ng lakas ng loob na sabihin ito sa isa't isa. Wala nang mahihiling pa si Eric. Kahit hindi naging maganda ang pagtatapos ng usapan nila ni Lorraine, ay kontento na siya dahil iba na ang buhay niya ngayon at ibang babae na rin ang itinitibok ng kaniyang puso. Gusto na lamang ni Eric na pagtuunan ng pansin ang kaniyang mag-ina. Alagaan at mahalin sila na higit pa sa kaniyang sarili. Ganoon din naman si Luna kahit naging mahirap sa kaniya noon. Ang maging isang single mom ay nagpapasalamat pa rin siya dahil ngayon ay katuwang na niya si Eric sa buhay, lalo na ang pagpapalaki at ang pag-aalaga sa kanilang anak. Wala nang mapagsidlan ang saya ng dalawa. Pakiramdam nila ay kaya na nilang harapin ang iba pang pagsubok sa buhay basta't magkasama lamang sila. Mama, ang ganda-ganda po ninyo sa wedding dress nyo. Paglaki ko po, gusto ko rin pong ganyan kaganda katulad nyo. Manghang-ani ni Aya habang nakatingin sa kaniyang inang nakasuot ngayon ng kasuotan pangkasal. Ngayon ang araw na itinakda si Luna at Eric na mag-isang dibdib.
Kinakabahan man, ay nangingibabaw pa rin ang kaniyang kasiyahan. Mas masaya ito kaysa noong nag-propose si Eric sa kanya ng kasal. Hindi lubos maisip ni Luna na sa dinami-dami ng kaniyang naranasang hirap ay ganitong saya ang nagiging kapalit. Mama, halika na po. Magsisimula na po ang kasal niyo ni Papa. Cute na wika ni Aya. Napabuntong hininga naman si Luna at may ngiti siyang lumabas sa hotel na tinuluyan muna nila. Hindi maiwasan ni Luna ang kabahan at matakot, pero may tiwala siya kay Eric na ang araw na ito ay magiging memorable para sa kanila. Naging maganda nga ang kinalabasan ng kasal ng dalawa. Grande ang kasalang hinanda ni Eric. Puno ng mga mahalimoyak na mga bulaklak ang loob ng simbahan. Kaunti lang ang kanilang mga bisita, ngunit bigati naman ang mga ito. Nagulat at namangha pa nga si Luna nang malaman niya kung gaano kayaman pala ang mapapangasawa niya. Hindi lang kasi airlines ang minana nito sa kanyang mga magulang, pati malls at kumpanya ay nakapangalan na rin sa kanya. Nag-iisang anak lang kasi, kaya nasa kanya ang lahat. Hindi naman nagtagal pa at biniyayaan na rin sila Luna at Eric ng panibagong membryo ng kanilang lumalaking pamilya. Sa pagkakataong ito ay tudo-alaga na si Eric sa kanya, pati na sa kanilang anak na lalaki. Kunting kebot lang ni Luna ay magugulat na lamang siyang nasa tabi na niya ang kaniyang asawa. Nakakatawa, nga't nagiging paranoid si Eric sa lahat ng bagay. Unang beses kanyang mag-alaga ng isang sanggol. Hindi pa siya sanay na gawin ito, ngunit pinag-aaralan naman ito ni Eric. Gusto niyang nasa tabi niya ang anak habang lumalaki ang mga ito. Hindi man perpekto ang kanilang pamilyang binuo, pero nakakaya naman nilang lampasan ang lahat, lalo na ngayon na buong pamilya silang magkakasama. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.